pagkaing may amoy na di ka nais-nais pag iyong natikman sa sobrang sarap, pati pangalan mo'y iyong malilimutan. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Favorite nating amuyin ang mababango, kaya pagdating sa mga di kaaya-ayang amoy, ang ilong daw natin tila tumitiklop. Pero may ilang mga pagkain na maski di kagandahan ng amoy, patok pa rin sa panlasa. Pero alam nyo bang marami pang stinky food that tastes oh so good? Ayon sa kwento, may nagtitinda raw ng tofu sa China. 300 taon na ang nakaraan. Ayaw niya itong masira kaya't nilagyan niya ito ng asin at itinago ng ilang araw. Nagkaroon ito ng matinding amoy. Ngunit nang tikman niya ito, aba, masarap ang lasa. Ito na nga ang tinatawag na chow tofu o stinky tofu at matatagpuan ito dito sa isang Taiwanese restaurant sa Quezon City. Yung stinky tofu galing siya ng Taiwan. Mayroon siya kaibang amoy kaya naisip namin gawan siya ng iba-ibang dish para mas makilala dito sa atin. Modernized na raw ang pag-ferment nila ng tofu. Inilalatag muna ang spinach bago ipatong ang tofu sa isang container. Kailangan daw itong i-refrigerate sa loob ng 3 buwan. Magkakaroon daw ito ng greenish na kulay at kakaibang amoy. Kailangan lang daw itong lutuin upang mapatay ang bakterya. Pero dapat di ito hinigit sa 8 minutes para hindi matuyo ang tofu. Kadalasang deep fried daw ang luto nito para sa restaurant na to. Merong sauteed fermented tofu, meron ding niluto sa special sauce, at may mapo tofu na may pork and extra spicy sauce. Ang bawat dish nagkakahalaga ng 238 pesos at good for 4 persons. Pag nagsasabay-sabay order, minsan po binubuksan namin yung pinto at saka yung air cooler dahil po dun sa amoy. Pero dahil din po dun sa amoy na yon, naku-curious po yung ibang mga customer. Kaya nag-order na rin po sila. Hindi naman! Amoy ang hit. Para matidiri ako. Baho! Not bad. In fairness, natakot ako eh. Para siyang lasang alam mo yung adobo? Na parang sweet and sour na medyo mild lang. Pero masarap siya. Ipinatikim namin ito sa ating mga kapuso star para malaman kung may star quality rin itong fermented tofu. Hindi nga! Seryoso nga! Okay, go. Parang may pagka-medyas din ng konti. Masarap din. Matamis na medyo maasim. Sarap. Oh, wow! Tofu. Masarap. Sa mga European na bansa naman, di na raw bago ang pagpapaluma sa keso na di bababa sa 3 buwan. Isa na rito ang tinatawag na raclette. Raclette is an appetizer, very well known as a signature dish in Switzerland and French Alps. Sa traditional na preparation nito, tinutunaw ito sa direct heat. Pero dito sa isang Swiss restaurant sa Makati, gumagamit daw sila ng electric raclette grill. The best daw itong kainin with pearl onions, gherkins o pickled cucumber at baby potatoes. Present din sa kanilang menu ang iba pang mga aged cheese tulad ng Emmental at Gruyere. Pero ang pinakamabagsik na amoy raw ay ang raclette. Actually, when raclette comes out of the kitchen, ang initial na reaction ng mga customers namin, anong amoy yun? But once it reaches your table and you start eating it, you can really tell na it's very yummy. Ang kanilang raclette may enjoy sa halagang 434 pesos. Amoy shih tsung di naliligo. Amoy parang paa. Tsaka may dog food. Hindi nga, amoy paa. Cheers. Sure kayo na pwedeng kainin to? Okay. Alam mo, hindi mo alam kung nalalasahan mo na amoy mo. Ganun niya. Yeah, I love potatoes.
And I love cheese. Okay, di ako mahilig sa cheese, pero kakainin ko to. It's really good. Pero parang mozzarella cheese nga lang. Pero masarap pala. Masarap siya! Stinky but good. Masarap! Masarap! Masarap. Noong panahon naman ng digmaan sa Japan, mahilig daw magbaon ng soybeans ang mga warrior. Pero minsan nakalimutan daw nila ito hanggang sa natapos ang gyera. Nang sinubukan daw nila ang naburong soybeans, nagulat sila sa sarap nito at tinawag nila itong natto. Natto is a traditional Japanese food. It is made of fermented soybeans. Bukod sa matapang na amoy, medyo sticky at slimy ang texture nito. Bibihira daw ang gumagawa nito sa bansa, kaya't kadalasan ay ini-import pa ito mula sa Japan. Bahagi raw ito ng Japanese traditional breakfast na hinahaluan ng kanin. Pero dito sa isang Japanese restaurant sa isang hotel sa Maynila, binigyan nila ito ng twist. Hinahaluan nila ito ng tuna, salmon o di kaya squid. Depende sa gusto ng customer. Sinamahan pa ng special toppings tulad ng spring onions, quail eggs, Japanese ginger, soy sauce at mustard. At meron din itong sushi version. Typically, Japanese lang yung mo-order. Most of the Filipino, siguro ayaw nila yung ordering because of the distinctive smell and the slimy textures. Di pa raw ito masyadong kilala sa atin. Pero kung gustong matikman, kailangang maghanda ng 200 to 280 pesos kada serving. Sa bottom ng freezer, ito yung amoy nun eh. Fairness, mabaho. Halo-halo yung amoy niya. Nabulok na something. Cheers. Masarap pa rin, oo. Masarap pa rin. Kahit mabaho. Okay naman yung lasa. Very acceptable yung taste. Kaya, don't judge the food by its smell. Dahil hindi man mababango ang mga na-discover nating pagkain, hatid naman nito ang kakaibang sarap na tunay niyong lalasapin.